Hawak nila ang gobyerno, kaya magtiis sa mga tao na maghintay ng matapos si BBM. At kaya inilagay dyan si Rimulya para hindi sila makasuhan. Kaya nga pag tiningnan ninyo ang konklusyon, ang mga AFP ang nagpapatibay ng korupsyon ng sino mang namumuno ng bansa. Kasi sila ang pumipigil sa mga taong bayan na magrarally. Pag ako ang sundalo, magre-resign ako kasi ang duminiktas sa akin ay isang sabuatan lang. Ang pinaka-mastermind sa flood control ghost project ay wala pang nakukulong, yan ay bilyones at trilyones ang involved, walang nakukulong. Kayong mga uniform personnel, kapag hindi kayo pumanig sa mga taxpayer, sisingilin talaga kayo ng taong bayan balang araw. Kinain na po natin tong sa ICC. Alam niyo po, kinakarma na po yung ICC. Ramdam na po nila ngayon, no, na lumalabas po sila sa TikTok, umaangal po sila. Una muna, sunod-sunod po, no. Ito po, bagong-bago po to, December 13. December 14 po sa atin to. US sanction. Choke ICC judges lives after Gaza war, crime warrants. Yan po. Nung naglabas po sila ng mga warrant of arrest dito po sa Gaza war. Ayan po ang naging resulta, no. Nagalit po yung US, sinanction po sila. Ayon mismo po rito, narinig ko po yung sinabi po nitong judge ni Tatay Digong, yung kala mo rockstar. Yung mga mukhang adik kasi itong yung mga judge ni Tatay Digong. Ayon mismo sa kanya, apektado daw sila, no? Kasi yung mismong pera niya sa bangko, di ba? Lahat po ng dollar account. Siyempre kung international kayo, dollars po yung account nyo dahil pinapadala nyo sa bansa nyo. Taga Colombia yata. Basta South America eh. Taga South America tong judge na to. So sa madaling sabi, dollar po yung kanilang transaksyon. Dollar po yung sweldo nila, yung honorarium nila. Frenis po, no? Wala pong kaabog-abog. Pero matagal na nating alam eh. Hindi po siguro nila inintindi. Yung sinabi ni Donald Trump, ni President Donald Trump ng Amerika, na ipe-freeze yung kanilang mga asset. At pati na rin po, hindi lang po yung mga asset nilang ipe-freeze, pati rin po yung makikialam. Yung mga kakampi po sa ICC, no? Yan yung sinabi ni Donald Trump na ipe-freeze din nila. Pati yung mga asset, yan, Western Union Bank. Western Union, doon po sila kasi doon ang padalahan nila ng pera eh. Pagpapadala niya ng pera doon sa bansa nila kasi nakabase sila sa Netherlands. Pero nagpapadala siya ng pera doon sa kanyang bansa. Ang angal po nito ng judge ni Tatay Digong, pati po yung mga anak niya, no, na international lawyer, apektado rin po ng pagbaban ng travel. Pati po pag-travel nila, pati po yung kanyang credit card, hindi niya na po magamit yung kanyang credit card, pati po hindi rin siya makapag-withdraw sa Western Union. Kaya kawawa naman, pero sa atin, karma po yan ng ginawa ninyo kay Tatay Digong. Peru. Taga Peru pala. Hindi pala Colombia. Naalala ko kasi baka taga Colombia dahil. Ang problema ng transaksyon po nila, hindi na po gaano uso yung pera-pera sa Europe, di ba? Panay, dito nga sa atin eh. Sanay na nga tayo na hindi na rin gaano yung pera eh. Lahat na ng bayaran natin. GCash, di ba? Bank to bank. Ganun na po ngayon eh. Lalo na sa Europe, kaya apektado daw sila. Dahil ganun lang po, hindi naman nauso yung... Sabi niya nga, nung una, hindi raw nila iniintindi yung sanction ng US dahil nakabase naman sila sa Europe. No? Euro naman daw, Eurobank naman. Mga bangko naman ng Europe. Ang hindi nila naisip, lahat po ng mga bangko diyan, karamihan po ng mga sikat na bangko, mayroon pong transaction with United States, no? So ang pahayag po ni Donald Trump, lahat ng may transaction sa United States, kinakailangan sumunod kayo. So hindi lang po yung mga bangko ng Amerika yung sumusunod. Hindi lang po yung American-based na mga financial institution yung magpe-freeze ng asset nila. Pati po yung mga European banks na mayroon pong transaksyon sa Amerika, freeze po yung kanilang mga asset. So wala pong ma-withdraw, wala pong pati po freeze din po pati yung kanilang mga credit card.
Ayan, gaba na nila yan. Isa pa. Siyempre, alam nyo naman sa Europe, kanya-kanya lang pong ano yan, effect yan eh. Isa pa po, yung Russia po, hindi na po warrant of arrest to. Hindi na po warrant of arrest yung nilabas na Russia. Matagal na pong may warrant of arrest yung mga judge na yan, kasama po tong prosecutor na si Karim Khan. So, hindi na po to warrant of arrest. Ito po ay tinutugis na dahil nasentensyahan na po. Nasentensyahan dahil ang ginawa po nila, tinuloy po nila yung pagdinig sa kaso. Ang kaso po ng mga ICC, bawal nyong kasuhan. Bawal kayong magkaso sa isang Russian citizen na wala kayong sapat na ebidensya. Bawal po. Ang galing ng batas ng Russia, no? Protektahan. Ito po. So, ibig sabihin, hindi lang po simpleng warrant of arrest yung kinakaharap nila. Pugante na. Kumbaga, nasentensya na sila, ikukulong na. Kasi yung warrant of arrest nung una, para litisin. Ngayon po, warrant of arrest para ipakulong na. Syempre, alam nyo naman po, mahirap po yan pag wala nahuli yung Russia. Sasabihin, parang ICC lang yan magiging tingin sa Russia na hindi totoo. Di ba? Hindi totoo yung kanyang sentensya. Hindi siya, babaliwalain na siya. Kaya ako, nakakatiyak ako na gagawa ng paraan yung Russia para mahuli tong mga prosecutor tsaka mga judges ng ICC. Ngayon, dagdag pa, yung isa pong kinikilalang power dyan sa Europe, isa po sa pinakamayamang bansa dyan sa Europe, yung UK, ayaw din po nung ginawa ng pagbibigay po ng warrant ng ICC dito sa Prime Minister ng Israel. So sinabi po ng UK, so sunod-sunod po ang kamalasan nitong ICC. Sabi po ng UK, magwi-withdraw po sila ng financial support sa ICC kung hindi nito babawiin. Kung hindi po nila babawiin yung pong warrant of arrest kay Netanyahu ng Israel. So, maraming salamat po. Sana po, totohanin nyo yan kasi maraming, eto po, sabi ng USA, hihigpitan nila tong sanction nila dito sa mga, individual po tong sanction Lahat po ng mga ICC judges, hindi lang po yung presidente, lahat po ng judge, lahat po ng prosecutor, pati po lahat ng tauhan. Eto nga, sabi nitong judge ni Tatay Digong, pati raw yung mga anak niya, hindi na raw nakakapag-travel ngayon. Hindi po sila makakapag-travel papunta ng USA. Tama. Cancel na rin. Hindi na rin makapunta ng USA. Kaya, international lawyer So, malaking mga kliyente. At yung mga banta po na US, sino man na makikipagtulungan sa ICC, isa-sanction din nila. Anumang bangko, anumang ang hindi susunod. O kahit US lang po sila, kahit European bank kayo, pag hindi kayo sumunod, isa-sanction din kayo na US. Matindi po to. Kaya, ang tawag nga natin dyan talagang, yan ay po yung karma ninyo. Pero sa isang banda po, tignan po ninyo, nakakapag-impose po yung mayayamang bansa sa ICC. Tayo po, grabe, no? Wala. Sunod-sunuran tayo sa ICC. Mr. President, nakita nyo naman po, ayaw na ayaw ng US President sa ICC ngayon. Pero tayo, patuloy po tayo na sumusunod. Kahit hindi tayo miyembro, tayo lang po ang non-member state na sumusunod sa utos. Kaya yung DILG, mahiya naman kayo, pinagmamalaki nyo pa na tinetrace ninyo si Bato, si Senator Bato. Nakakahiya po. Yung iba po, may warrant of arrest, pinoprotektahan nila yung citizen nila, sinasanction nila yung ICC. Kaibigan lang to ang UK at si Donald Trump, kaibigan lang po yan ni Netanyahu ng Israel. Pero, sinasanction na yung ICC. Tayo po, hindi na tayo miyembro, wala pang warrant of arrest,
tinutugis na. 'Di ba? Sila po, hanggat maaari, poprotektahan nila. Imagine ninyo, dahil nagbigay kayo ng warrant of arrest kay Putin, kinasuhan kayo ng Russia, at ngayon sentensyado kayo. Mula 3 taon hanggang 15 taon na pagkakabilanggo ang sentensya ng mga yan. Hindi po, Ma'am Crazy Brooks, hindi po pwedeng isanction yung bansa. Kasi halimbawa, taga Peru. Ano naman ang kinalaman ng Peruvian government dyan? Kasi po, meron pong, di ba kung ano kanyan, kung judge kanyan, wala namang pakialam yung bansa mo sa'yo, sa pagiging judge mo. Biruin nyo si Bato. Pati yung tibok ng puso ni Bato, alam na nila ngayon kung nasaan. Ay nakakahiya po. No? Pero si Saldico, hindi nila matukoy kung nasaan. Si Martin Romualdez, wala pa rin kaso hanggang ngayon. Nakakahiya po. Okay, segue po tayo rito. Ano pa ba? So, anong mangyayari kaya kung mahuli? Kung mahuli ng Russia yung mga judges na yan? At hindi na magbigay yung mga international community. No? Kasi po, siyempre hindi tayo nag-iingay dahil yung gobyerno natin nagpakulong. Kaya malaki po magagawa ni BP Sara dahil tinitiyak ko sa inyo pag presidente niya, idudulog nila sa United Nations yung kaso ni Tatay Digong na pinakulong. Wala namang kasalanan, hindi ginagrant yung conditional release. Opo, hindi po bansa ang ano. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ito po, no, muli, nagsabi po to si Loren Legarda. Kasi pinalalabas po, pinasasama po na naman, sobra na tong mga spoiled. Sobra ng spoiled itong mga DPWH. Hindi po pumapayag ang Senado na ibaba muli. Ito po ang pahayag ni Loren Legarda naman ngayon. Sabi po ni Loren Legarda, I'm clarifying all this lest it be misconstrued that the Senate invented the number just to bring down the cost. Yes, we all want a lower cost, but these were inputs submitted to the Senate by the DPWH. So, hindi po totoo na sila yung nagmali ng kwenta. Kung pakikinggan po natin tong sinasabi ni Loren Legarda, yung DPWH po, yung input po nila nung sinalang po sila, nagpapakyut kasi to si Dizon, si Vince Dizon. Nagpapakyut po na anti-corruption kuno. Kaya po, para may masabi po siyang anti-corruption, ipinakita niya po, narinig niyo yan, narinig natin lahat yung sinabi niya. Uy, thank you very much naman po. Nako, may muntik natin hindi makita to. Imelda Sanggalang, maraming salamat po sa $50 na pangkape. Napakatindi nito, kulay pink. Maraming salamat po sa pakape, Ma'am Imelda Sanggalang. Thank you very much. Okay, balikan po natin to si Vince Dizon, no? Alam mo, Vince Dizon, katotokis mo ng amo mo si President BBM, antindi niyan. Kayo po yung nagpanukala na bawasan. Tandang-tanda namin yung katwiran nyo. Ito po, dalawa, di ba? Una, ang kinakatwiran nyo, may patong. Ikalawa, ang kinakatwiran po ninyo, overprice po ng mga materyales. Narinig pa nga namin si BBM, gusto nga ni BBM, 50% pa ikaltas eh. Di ba? Buti nga, hindi 50% yung kinaltas ng Senado eh. Pero 50% pa gustong ikaltas ni BBM. Ang sarap pakinggan pag nagsalita si BBM. Kaltasan natin ng 50%. Kaltasan natin ng 50% para mailagay natin sa mga ibang benepisyo. Tapos ngayon, babawiin nyo yung kinaltas. Sasabihin nyo ngayon, hindi matatapos yung 10,000 na trabaho. Dapat kasi, huwag kayong nagpapakyut sa Senado. Huwag kayong nagpapabango tapos babawiin. Kung dati siguro na hindi naka-live yung bycam,
kung kayo lang nahirati kayo na magsalita ng masarap pakinggan pero hindi nyo naman kaya. Alam nyo, lalo ngayon naniniwala yung mga tao kung bakit nyo binabawi. Ano ngayon kung mabawasan kung may hindi kayo matapos, talagang palpa kayo eh. DPWH eh. Okay. Umamin to si Vince Dizon na madedelay. O madedelay pala, di karga nyo na ng next year. Hindi eh. Alam nyo po kung bakit po nila hinahabol? Bakit nila hinahabol yung pondo? O, alam nyo na kasi nasa NEP na yan eh. Kung nasa NEP na yan, naporsyentuhan na po yung mga dapat porsyentuhan. Kaya po, yung mga naporsyentuhan na to, hindi na po papayag na isoli nila yung nabigay na porsyento. Baka nga amo pa ni Vince Dizon yung nakakuha na ng porsyento. Eh. Paano mo babalik yun? Kaya ang best solution nila, ibalik na lang yung tinapyas na. Tapos itotokes pa tayo ni Vince Dizon. Sabi ni Vince Dizon, no? Hindi naman natin ibabalik yung presyo ng pinababang presyo ng mga materyales. Hindi pala ibabalik yung dating presyo eh. Bakit ibabalik nyo yung kinaltas? Nakabata yun yung pagkakaltas dito sa sinabi mo na presyo. Ikaw ang nagpresyo niyan eh. Hindi po napangako. Hindi lang po napangako yan. Nabigay na. Di ba? Sino ba nagsabi? Si Bernardo. Sabi ni Bernardo, once na makita na yan na sa NEP, pag nasa NEP na yan, matik na po yan. Nabibigyan na po. Magbibigay na po ng porsyento. Yung pong mga proponents. Nabigyan na po yan. Ayaw pong isoli. Sino mag-abono? Hindi kayang abunuhan ni Vince Dizon yan. Kaya hindi nyo mapapapayag ngayon yung Senado. Ewan ko lang kung mauuto nila yung Senado. Kaya lang, mahirap po mautuhan Senado pag naka-live. Mga politiko yan eh. Siguro kung hindi naka-live yan, tapos na yan. Nagkasunduan na yan. Pero dahil naka-live, putya, hindi papayag yung Senado na pinapalabas mo silang uto-uto, Vince Dizon. Okay, punta na po tayo rito, no?